Kabanata 3371. Habang si Joseph Bauer ay nagpaplano kung paano mastitindi ang apoy. Kinabukasan, nagdala si Harvey York ng almusal sa Floatwell People's Hospital. Matapos dumaan sa bulwagan at pumasok sa elevator, nakarating siya sa seksyon ng inpatient sa itaas na palapag. Ligtas na sabihin na medyo pamilyar si Harvey sa lugar. Nang makarating siya sa floor na kinaroroonan ni Mandy Zimmer, bahagyang kumunat ang noo niya. Isang mahinang amoy ang umalangaw sa hangin. Hindi ito amoy ng isang tipikal na halimuyak ngunit sa halip ay tulad ng isang agarwood na amoy. Amoy na amoy ni Harvey hanggang dito. Hindi niya maiwasang manatiling maingat dahil doon. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, nagpadala siya ng mensahe bago tumungo sa silid ng may sakit na si Mandy. Nakita ang ilang mga alagad ng Longmen Law Enforcement sa silid. Sila ang may pananagutan sa kaligtasan ni Mandy. Magalang nilang tinanggap si Harvey sa loob dahil kilala nila kung sino ito. Casual na iniabot ni Harvey kay Lillian Yates ang tseke bago pa man siya makatayo, saka naglakad papunta kay Mandy. Halos gumaling na si Mandy. Maliban sa ilang mga pasa sa kanyang mukha, walang ibang sugat na makikita saan man. Magagawa niyang mabawi ang kontrol sa Hearthstone Corporation sa loob ng ilang araw. Nandito ka sa mga huling araw. Bored ka na siguro. Inabot ni Harvey ang babaeng nasa harapan niya ng pagkain habang nagpapakita ng matamis na ngiti. Si Mandy na kanina pa nakatingin sa labas ng bintana ay tumingin muli kay Harvey. Hindi mahalaga. Pakiramdam ko ay nagsisimula na akong kalawangin pagkatapos na nakahiga sa kama buong araw. Buti naman at mabilis matuto si Cynthia. Hindi ako masyadong nag-aalala tungkol doon. Binibigyan ko siya ng ilang pointer sa telepono paminsan-minsan. Tumingin si Mandy sa gilid, ipinakita ang magagandang kurba sa kanyang leeg habang nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang mukha. Pero on-experience pa rin siya. Baka hindi niya sinasadyang masakta ng isang tao sa negosyong ito. Ngumiti siya. Siya ay isang masiglang bata. Nasa entertainment circle pa rin ang kanyang laban. Maya-maya lang ay babalik ka na sa negosyo. Kung nasaktan niya ang sinuman, naruroon ka pa rin upang linisin ang kanyang kalat. Namula si Mandy matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Pakiramdam niya ay mas relaxed si Harvey pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Sinadya niyang magpakita ng mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha. Naiinis ka sa akin na pinag-uusapan ito ng maaga sa umaga. Ayoko nang kumain. Ngumiti lang si Harvey. Pero dapat. Halika na. Hayaan mo akong pakainin ka. Binuksan ni Harvey ang pakete ng pagkain at nagsandok ng pagkain para sa kanya. Ngumiti si Mandy bago kumagad. Pambihirang tanawin para sa dalawa ang magkaroon ng alone time. Naubos lahat ng pagkain habang masayang nagkukwentuhan sila. Knock knock knock. May kumatok sa pinto mula sa kabilang side. Isang alagad ng Longmen Law Enforcement ang nagsabi ng ilang salita bago nagpadala ng isang payat na doktor. Napakunot-noo si Harvey sa doktor nang maamoy nito ang mahinang pabango sa kanya. Hindi na pinansin ng doktor si Harvey at nagtanong, dumating na ba ang pamilya ng pasyente? Siguraduhing bayaran ang bayad sa counter, kung hindi kailangan nating ihinto ang pagbibigay ng gamot. Agad na tumayo si Harvey. Tama. I'll talk about it now. Mabilis na lumabas ng kwarto si Harvey. Isang malamig na tingin ang ipinakita ng doktor pagkaalis niya. Puff, puff, puff. Kaagad na ikanaway ng doktor ang kanyang kamay, ipinakita ang isang pilak na karayom na lumilipad ng diretso sa mga disipulo ng Longmen, na hindi man lang nagkaroon ng oras upang makapag-react. Ang mga disipulo ay hindi makapaniwala bago sila bumagsak sa lupa nang hindi gumagawa ng ingay. Pagkatapos, kalmadong tumalikod ang doktor bago malamig na tinitigan si Mandy Zimmer. Ang ngiti ni Mandy ay napalitan ng masamang tingin. Sino ka? Parang hindi kita kilala. Bakit mo ako papatayin kung wala naman tayong sama ng loob sa isa't isa? Kung nandito ka para magmina ng ginto, walang silbi kahit napatayin mo ako. Hinubad ng doktor ang kanyang face mask, inilantad ang kanyang magandang mukha. Pagkatapos, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Miss Zimmer.
Hindi kita papatayin. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Ren Garcia. Kapatid ko si Freddy sa ibang ina. Normal lang ang relasyon namin. Pero kahit anong mangyari, pamilya ko pa rin siya. Natural lang na ipaghiganti ko siya, di ba? Bakas sa mukha ni Mandy ang pagkasuklam. Kung ipaghihiganti mo talaga siya, bakit hindi mo nalang piliin si Harvey? Bakit ako pinuntahan mo? Gusto mong i-blackmail si Harvey sa babaeng katulad ko? Sa tingin mo ba talaga kaya mo? Ako lang ang dati niyang asawa. Wala kang boses dito, pati kami. Ngumiti lang si Ren. Alam naman natin na medyo sanay si Harvey. Alam din namin na may mga eksperto siyang nagpo-protekta sa kanya. Mas mahirap siyang pakitunguhan kaysa sa inaasahan namin. Upang maiwasan ang isang bagay na hindi namin gustong mangyari, ang paggamit sa iyo bilang bargaining chip ang pinakamatalinong desisyon na mayroon kami. Tutal, lagi nating handa ang lahat. Pagkatapos ay humakbang si Ren na may walang pakialam na ekspresyon. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Sa mas masamang kalagayan, babaliin ko lang ang mga paa mo para bantaan si Harvey. Nga pala, kung hindi lang binalaan ni Young Master Bauer na huwag kaming lalapit sa iyo, hindi namin malalaman na ganoon kakahalaga kay Harvey. Maaari nating igalang si Young Master Bauer. Kaya nating panatilihin ang isang relasyon. Pero sayang naman, kung tutusin, masyadong mahalaga ang buhay natin. Bakit namin pag-aaksayahan ang aming buhay kung maaari naming gamitin ang isang babae mula sa bansa H para labanan ang kalaban? Sumunod, naglakad si Ren Garcia sa gilid ng kama at tumambad ang mga pilak na karayom sa likod ng kanyang daliri. Gusto mo ng acupuncture, hindi ba? Sabi niya, na tahimik na nakatingin kay Mandy Zimmer. Sisiguraduhin kung magiging lumpo ka ngayon. I suggest na huwag kang tumanggi. Panuurin mo lang habang dahan-dahan kong ginagawa ang trabaho ko. Kung masama ang pakiramdam ko, baka mawalan ako ng kontrol at mapatay kita. Huwag mo akong sisihin kung nangyari iyon. Pinitik ni Ren ang karayom bago itinulak kay Mandy para makaharap niya si Harvey York mamaya. Bang! Ngunit sa sandaling ito, isang baril ang lumabas mula sa ilalim ng kama at hinayla ang gatilyo sa tiyan ni Ren. Oh, bastos ka! Napasigaw si Ren sa sakit. Agad siyang pinalipad sa lakas ng baril. Sa sandaling ito, napuno siya ng sakit at kawalang paniwala. Hindi niya inasahan na may gunman na nagtatago sa ilalim ng kama ni Mandy. Napaka-decisive din ng taong iyon. Ang gatilyo ay hinayla ng hindi na nag-aksaya pa ng oras. Wala nang ibang pagpipilian si Ren kundi takpan ang kanyang sugat habang pilit na sumusugod kay Mandy, sinusubukang kunin siya bilang isang hostage. Karamihan sa kapangyarihan nito ay nawala sa isang putok lamang. Kung walang mga hostage, walang paraan para mabuhay siya. Bang! Ngunit bago pa man siya makalapit kay Mandy, hinayla na naman ng gunman ang gatilyo. Naging galit ang ekspresyon ni Ren. Wala siyang choice kundi umatras para makaiwas sa mga bala. Nakasandal ang likod niya sa front door. Walang paraan para mapuntahan niya ulit si Mandy. Maya-maya ay may lumabas mula sa ilalim ng kama. Kalmado ang ekspresyon niya habang nakatutok ang baril niya kay Ren. Ang nakasisilaw na ginang ay may itim na rosas na tattoo sa kanyang dibdib. Siya si Black Rose ng Axe Gang. Siya ay isang napakatalino na babae. Matapos magsilbi ang Axe Gang sa ilalim ni Harvey, nagtago siya sa paligid ni Mandy para protektahan siya. Ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay katamtaman, ngunit siya ay isang masamang nilalang sa ilalim ng mundo. May baril sa kamay, nagpakita siya ng kahangahangang lakas sa pakikipaglaban. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Ren nang makitang nakatutok sa kanya ang baril. Niwala siyang panahon para malaman kung bakit may ganitong gunman na nagpo-protekta kay Mandy. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, inilantad ang punyal sa kanyang kamay bago siya sumugod. Ginagamit ni Ren ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang kanyang paraan sa buhay o kamatayan. Ngunit nagpakita ng masamang tingin si Black Rose bago muling hinayla ang gatilyo. Bang, bang, bang! Binaril si Ren habang nag-charge pasulong. Tumalsik ang dugo sa kanyang dibdib na parang fountain. Napasigaw si Ren sa sakit nang bumagsak siya sa lupa.
Hindi na siya maglalakas loob na lumaban muli. Mabilis siyang gamulong patungo sa pintuan, desperadong nagsisikap na makalabas ng silid. Kapag may buhay, may pag-asa pa. Habang nabubuhay siya, may isa pang pagkakataon. Pero pagbukas pa lang niya ng pinto ay tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha niya. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Harvey sa harap niya bago siya sinipa pabalik sa loob. Bang! Si Ren Garcia ay pinalipad bago siya tumama sa dingding. Nagpupumiglas siyang tumayo nang bumagsak siya sa lupa, ngunit nakatayo na sa harapan niya si Harvey York. Nagnganga si Ren ng kanyang mga ngipin at itinutok ang kanyang punyal, pilit na binabaling ang sandata niya. Isang maliwanag na sinag ang nagmula sa punyal. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Harvey, tingnan mo, likas na bulalas ni Mandy Zimmer. Sampal, panay ang pag-indayog ni Harvey ng kanyang mga palad. Ang kanyang mga galaw ay tila hindi mabilis, ngunit nagawa niyang sampulin si Ren sa mukha bago pa man siya makagawa ng anumang pinsala. Napasigaw si Ren sa sakit. Muli siyang pinalipad habang tinatakpan ang kanyang mukha. Wala na siyang lakas para gumapang pabalik nang muli siyang bumagsak sa lupa. Clap, clap, clap. Pumalakpak si Harvey. Maya-maya, pumasok ang team ni Rudolph sa silid. Mabilis nilang tinurukan si Ren ng pampamanhid at ginamot ang kanyang mga sugat upang matiyak na hindi siya mahimatay sa napakalaking pagkawala ng dugo. Napasinghap si Ren habang pinagmamasdan ang nangyari. Mukhang sinusubukan siyang iligtas ni Harvey, ngunit hindi siya makapaniwala na talagang ganito siya kagaling. Nang umalis ang team ni Rudolph, kalmadong kinuha ni Harvey ang tasa ng tsaa na dinala ni Black Rose at humigop. Miss Garcia, tanong ni Harvey na nakangiti kay Ren. Kabilang ka sa pamilya Kshatriya. Bakit kailangan mong dumihan ng ganito ang sarili mong mga kamay? Ipadala mo lang sa akin ang iyong Vaishya o Shudra. Tiyak na mailalabas mo ako ng sapat na mga lalaki, tama ba? Mahinahong tinuruan ni Harvey si Ren, umaasang maiintindihan niya ito. Mas mabuti kung hindi niya guguluhin si Mandy at piliin na lang si Harvey. Nang marinig niya ang mahinahong salita ni Harvey, halos mabali ang ngipin ni Ren sa paghiling. Mapanlait niyang pinandilatan si Harvey at napabulalas. Paano mo nalaman na binabalak kong salakayin si Mandy? Kagagawa lang namin ng plano. Gagamitin namin si Mandy bilang bargaining chip. Hindi maintindihan ni Ren kung paano niya nagawang mahulog sa bitag ng si Joseph Bauer ay nagpadala lamang ng balita tungkol sa sitwasyon. Ang pagtalaga kay Black Rose ay ganap na dinurog ito. Nasira ang kanyang pananampalataya bilang isang Indian. Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang nakakaawang ekspresyon ni Ren. Siyempre, wala akong alam dyan. Pero alam na alam ko na wala kayong bottom line. Dahil hindi niyo ako kayang labanan, natural na maglalaro ka ng ilang dirty tricks mo. Dahil alam mo ang tungkol sa relasyon namin ni Mandy, tiyak na pipiliin mo siya. Kaya naman hiniling ko sa Lungmen Law Enforcement na tumulong sa labas habang palihim ding pinapakilos ang lakas ng Axe Gang. Ginawa ko ang lahat ng ito para magarantya ang kaligtasan ni Mandy. Siyempre, protektado din ang mura kong biyenan at hipag. Wala kang pagkakataon. Narinig ang kumpiyansa na tono ni Harvey nang lantaran niyang sabihin ang kanyang pag-ayaw kay Lillian Yates. Pero kahit na ganoon, naramdaman ni Mandy ang init sa kanyang puso. Alam niyang ginagawa ni Harvey ang lahat para lang maprotektahan siya. Napakaraming tao ang humahabol kay Harvey, ngunit nagpasya pa rin siyang itabi ang ilan sa kanyang mga tao upang panatilihing ligtas si Mandy at ang iba pa. Pero bakit nasa ilalim ng kama ang babaeng ito? Hindi pa rin makapaniwala si Ren. Hindi ba niya kailangan kumain o matulog? Hindi ko maintindihan. Kabanata 3375. Siyempre walang makakagawa niyan, cool na sagot ni Harvey York. Sa totoo lang, uupo lang si Black Rose sa isang sulok para hindi siya makita ng mga tao sa labas. Pero, pagdating ko sa ospital, may naamoy ako. Hindi lang basta-bastang pabango. Ito ay ang bango ng Agarwal, tipikal ng sa mga India. Alam kong may mga Indian dito sa sandaling maamoy ko sila. Hindi ko alam kung plano mong pumunta para sa aking mga tao o hindi. Pero gusto kong maging maingat.
Kaya naman tinext ko si Black Rose para may handa niya ang sarili niya. Nang kumatok ka sa pinto, naamoy ko ang parehong pabango sa iyo. Nakilala kita kaagad pagkatapos nito. Pero dahil hindi ko alam kung ano ang motibo mo, ginagawa ko ang lahat para maghanda para sa palabas. Kung tungkol sa susunod na nangyari, mas alam mo kaysa sa akin. Kalmadong ipinaliwanag ni Harvey ang buong sitwasyon para ipakita ang kanyang sinseridad. Kasabay nito, gusto niyang mawalan ng pag-asa si Ren. Kung tutuusin, para sa isang mayabang na babae na tulad niya, mas masakit na ang kanyang mga plano ay madaling napigilan kaysa siya ay namatay. Iyon ba, halos mag-ubo ng dugo si Ren. Alam niyang hindi siya dapat magwisik ng insenso ayon sa tradisyon. Hindi niya akalain na ang mga ugali niya, yun lang pala ang maglalantad sa kanya. Matapos ang isang buntong hininga, nagngangalit ang mga ngipin ni Ren habang nakatitig pabalik kay Harvey. Pinatay mo ang aking kapatid, at ngayon ay nilumpo mo ako. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Kung hindi, babayaran kita. Sisiguraduhin ito ng pamilya Garcia at ng Heavenly Temple. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Ren na may ngiti sa labi. Pinagalitan mo ako sa halip na humingi ng awa. Gusto mo na ba talagang mamatay? Ngunit ako ay isang mabuting mamamayan. Walang paraan na mapapatay ko ang sinumang gusto ko. Ngayong akin ka na, may ebidensya na sinusubukan mong tapusin ako. Naniniwala ako na dapat bigyan ako ng iyong pamilya at ng Heavenly Temple ng patas na pahayag sa pagkakataong ito, tama ba? Isang mabuting mamamayan, sabi mo. Nagpakita ng malamig na tingin si Ren habang tumatawa. Nagpapanggap ka pa rin sa oras na ito. Pinatay mo ang aking kapatid at nang ahas ka pang tawagin ang iyong sarili na isang mabuting mamamayan. Bahala ka kung hindi ka naniniwala. At sinong nagsabing pinatay ko ang kapatid mo? Tumingin si Harvey kay Ren na parang tulala. Walang nagsasabi na ang mabuting mamamayan ay hindi rin pumapatay. At saka, sino sa tingin mo ang kapatid mo? Wala siyang karapatang mamatay sa sarili kong mga kamay. Nagbibiro ka siguro. Galit na galit si Ren nang marinig niya ang totoong mga salita na lumabas sa bibig ni Harvey. Ito ay malayong mas masahol pa sa pagpatay lamang. Pinahirapan talaga ni Harvey ang puso ni Ren. Natigilan si Mandy matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi mo talaga siya pinatay, Harvey. Nagkibit balikat si Harvey. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat kung tutuusin. Ang mga taong ito ay nasa ibabaw ng kanilang mga ulo. Sa puntong ito, hindi ko na kailangang gawin ito sa aking sarili kung gusto kong may mamatay sa Floatwell. Ni hindi nila ito isinasaalang-alang. Ang mga taong ito ay dapat na mga tanga. Kalmadong ngumiti si Harvey bago tinapik ang mukha ni Ren. Totoo ba? Dalhin mo ako sa iyong mga kasama. Aayusin ko ang score sa inyo sa madaling panahon kung hindi ako makakakuha ng patas na pahayag tungkol dito. Si Caden Ballmer ang nagsagawa ng karamihan sa mga interogasyon. Nalaman niya na ang pangunahing dahilan ay ang pamilyang John. Bilang karagdagan, nalaman din ni Harvey York ang tungkol sa pagbabanta ni Joseph Bauer sa Heavenly Temple. Habang hinahangad ng dalawang puwersa na gamitin ang mga Indian para talunin si Harvey. Hindi inisip ni Harvey na gamitin ang mga Indian para gawin din ito bilang kapalit. Excited talaga si Harvey ngayon. Kung alam ng Demon Monk na si Cody Garcia ang tungkol sa katotohanan at ang katotohanang pinagsasamantalahan siya, mas magiging interesante ang palabas. Sa dapit hapon, sa loob ng Floatwell Funeral Home. Dahil dayuhang panauhin si Freddy Garcia, dito kaagad ipinadala ang bangkay nito matapos isagawa ng mga pulis ang autopsy. Ang mga Indian ay umupo ng isang maliit na hiwalay na gusali sa site. Pati na rin ang paninirahan kasama si Freddy, gusto nilang magkaroon ng tirahan ang ibang mga Indian. Pagkatapos ng lahat, nagbigay ng utos si Cody na magpadala ng mahigit 100 eksperto mula sa Heavenly Temple. Lahat ng mga ekspertong iyon ay iligal na tumawid sa hangganan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang lahat ng isang ligtas na lugar upang makapagpahinga sa ngayon. Walang lugar na mas mapayapa kaysa sa punerarya sa Floatwell. Kung tutuusin, kakaunti lang ang pumapasok at lumalabas dito. Bandang alas 7,
ilang Land Cruiser ang pumasok sa punerarya bago huminto sa harap ng morning room sa maliit na gusali. Isang dosenang matipunong lalaking nakasuot ang lumabas sa sasakyan, kasunod ang isang dalagang nakaitim na uniforme. Nasa 20s ang babae, nakasuot siya ng itim na damit at nakatali ang buhok niya sa isang bun. Napakaganda rin ng make-up sa mukha niya. Kitang-kita ang kanyang nakakasilaw na figure habang naglalakad. Kapansin-pansin din ang mga balingkinitan niyang leg sa Balenciaga stockings. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Dahlia John. Tiyak na lumabas siya ng istasyon ng pulisya pagkatapos na makulong ng 2 araw ng sunod-sunod. Matapos ipasok ang wreath ng morning room sa kamay, inilagay niya ito sa harap ng larawan ni Freddie bago magbigay ng respeto. Ang mga Indian ay hindi kailanman gumagawa ng anumang maluho sa kanilang mga libing. Kaya naman medyo madilim ang bulwagan ng pagluluksa sa oras na iyon. Huminga ng malalim si Dahlia at lumapit sa lalaking nakaupo sa gilid. Ang aking pakikiramay, Mr. Garcia. Malamig na tingin ang ipinakita ng gwapong lalaki. Siya ay walang iba kundi si Frankie Garcia mismo. Siya rin ang adopted brother ni Joseph Bauer. Mahinahon niyang sinulyapan si Dahlia. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang magandang mukha nito. Mabilis siyang nakabawi bago siya tumayo ng may paggalang. Salamat, Miss John. Napabuntong hininga si Dahlia, hindi pinansin ang mata ko na tingin sa mukha ni Frankie. Dapat nandito rin ang tatay at kapatid ko. Ngunit gusto nilang dalhin ang hustisya sa tunay na salarin, kay Harvey, para makaalis si Freddie sa mundong ito ng mapayapa. Kapag natapos na, pupunta sila para paalisan si Freddie. Nangyari ang lahat ng ito dahil hindi inalagaan ng pamilya John ang aming mahalagang bisita. Kami ang may kasalanan. Nagawa ni Dahlia John na maalis ang 2 mahalagang tao sa pamilyang John na wala sa silid ng pagluluksa. Kalmadong sinulyapan ni Frankie Garcia si Dahlia. Wala kayong kasalanan, Miss John. Ang Baroto Business Council ay nasa Floatwell sa loob ng maraming taon. Si Eli Burton at ang iba pa ay nakipag-away din sa pumatay noon. Iyon ang dahilan kung bakit alam namin na ang sitwasyon ay higit na walang kaugnayan sa pamilya John. Kahit walang nangyari noong gabing iyon, kahit papaano ay makakalaban pa rin namin si Harvey York. Sabi nga, aaminin ko na kami ang may kasalanan sa nangyari noon. Ngunit dahil nang ahas si Harvey na patayin si Freddie Garcia habang nagpapahinga siya sa ospital, wala siyang respeto sa Heavenly Temple. Kung gayon natural lamang para sa amin na humingi ng patas na pahayag. Ganyan gumagana ang mundo. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Frankie. Siya ay nanirahan sa Floatwell sa loob ng maraming taon. Siya ang adopted brother ni Joseph Bauer mismo. Hindi pa niya naranasan ang ganitong nakakahiyang sitwasyon. Kaya naman gusto niya ng pahayag para dito. Wala akong pakialam kung anong mga trick o suporta ang mayroon si Harvey. Ngunit dahil lumaban siya sa Heavenly Temple, dahil pinatay niya ang isa sa mga marangal na Indian Knights, dapat siyang magbayad kahit na anong mangyari. Magbabayad siya gamit ang kanyang dugo, syempre. Ang iba pang mga Indian ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin nang marinig nila ang mga salita ni Frankie, ang kanilang mga titig ay agad na napuno ng layunan ng pagpatay. Gusto talaga nilang sakalin si Harvey hanggang mamatay. Gayunpaman, kadalasan sila ay mga taong mayabang. Ang mga noble Kshatriyas na namamatay sa country age ay isang tunay na kahihiyan para sa kanila. Nagningning ang mga mata ni Dahlia nang makita niya ang mga Indian na diretsyong nakatingin kay Harvey. Dati, hiyang-hiya siya sa bar. Kinailangan siyang makulong sa himpilan ng pulisya ng 2 araw ng sunod-sunod dahil dito. Para sa isang tulad niya, ito ay isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Napuno siya ng saya nang may pagkakataon na talunin si Harvey. Kung hindi siya nakatayo sa funeral parlor ni Freddie ay matatawa na siya noon. At dahil ang sitwasyon ay may kinalaman sa Kshatriyas at Heavenly Temple, ito ay itinuturing na isang diplomatikong insidente. Sa pagkakataong iyon, naniniwala siya na walang paraan para protektahan ng pamilya Torres si Harvey. Nang walang pag-iisip, huminga ng malalim si Dahlia at bamulong, Master Garcia,
ang pamilya John ay labis na naantig sa kagandahang loob ng Heavenly Temple. Kahit si Harvey ang pumatay kay Freddy, responsibilidad din ng pamilya John na tiisin ang pangyayaring iyon. Para sa ating walang hanggang pagkakaibigan, sa pagpapakita ng aming taos-pusong paghingi ng tawad. Nakakuha kami ng pahintulot para sa Heavenly Temple. Mula ngayon, ang Heavenly Temple ay makakapagtatag ng mga paaralan sa Floatwell. Siyempre, limitado pa rin ang bilang ng mga estudyante. Iyon ay sinabi, ang pamilya John ay gagawa upang alisin ang mga paghihigpit na iyon. Kalmadong inabot ni Dahlia ang ilang dokumento na may mahinang bango sa katawan. Nagyelo ang hangin sa isang iglap. Ang mga tao doon, gaano man kabuti ang kanilang pakiramdam, ay nanginginig sa lubos na hindi makapaniwala. Nais ng mga Indian na magbukas ng paaralan sa hangganan ng Country H. Ang eksperto sa Heavenly Temple, isa sa 3 demon monks, si Cody Garcia, ay handa lamang na maging ekspertong mandirigma ng Golden Palace dahil dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Iyon ay sinabi, ang maharlikang hukuman ay hindi kailanman papayagan ang mga tao sa labas ng mga hangganan na magtayo ng mga paaralan sa bansa H. Kaya naman matagal nang hindi naging matagumpay ang mga Indian. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pamilyang John ay magbibigay pa ng ganoong pahintulot? Maging si Frankie Garcia, na karaniwang kalmado at buo, ay hindi napigil ang magpakita ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang pahintulot na iyon ay higit na mahalaga kaysa sa buhay ni Freddy Garcia. Kung nalaman ni Frankie na maaari niyang ipagpalit ang buhay ni Freddy para sa isang pahintulot, tatapusin niya ang sarili niyang buhay. Bukod dito, magkakaroon ng pagkakataon ang mga Indian na salakayin ang Country H at marahil ay sirain pa ang pundasyon ng bansa, ang mga longmen mismo. Kung ang bansa H at India ay pupunta sa digmaan, ang mga Indian ay malinaw na aani ng lahat ng mga benepisyo. Sa madaling salita, ang permit na ito ay magbukas ng mga pagkakataon para sa kanila. Agad na kinuha ni Frankie ang dokumento ng walang pag-aalinlangan. Miss John, pakisabi ito kay Elder John. Hanggat ang Baroda Business Council ay nabubuhay, ang pamilya John ay palaging magiging mabuting katuwang ng Heavenly Temple at ng mga Indian sa kabuuan. Ibahagi namin sa iyo ang lahat ng aming mga nasamsam at titiyakin na ang iyong mga interes ay inuuna sa anumang pagkakataon. Nakakalungkot na ang aking amo ay nagpapahinga sa ibang silid dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Narito siya upang ipakita ang kanyang pasasalamat kung hindi iyon nangyari. Kapag natapos na tayong maghiganti, talagang bibisitahin namin ang pamilya John. Si Frankie ay likas na tumingin sa itim na medyas ni Dahlia John, desperadong pinipigilan ang pagnanais na tikman ang mga ito. Mabuti, sasabihin ko lang sa tatay ko. Ngunit para sa kapakanan ng pamilyang John, huminga siya ng malalim para pigilan ang kanyang pagkasuklam. Kapag natapos na ang lahat, baka sabay na tayong makaalis sa lugar na ito. Matagal ko nang gustong makita ang Taj Mahal. Baka madala mo ako doon sa lalong madaling panahon. Humagalpak ng tawa si Frankie matapos marinig ang sinabi ni Dahlia. Sisiguraduhin ko kung iyon ang gusto mo. Kapag nangyari iyon, ang ating mga pamilya ay tunay na magbubuklod habang buhay. Bam! Sa sandaling iyon, ang pintuan sa harap ng courtyard ay agad na binangga ng isang Mercedes G-Wagon. Ang dalawang mandirigma na humarang upang pigilan sila ay pinalipad din. Tuloy-tuloy ang pagkibot nila habang bumagsak sa lupa. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Frankie sa pagkakataong ito. Sino yan? Ikanaway ni Dahlia ang kanyang kamay, ipinakita ang isang napakagandang gintong baril. Galit na sigaw ng isa pang dosenang Indian habang inilalabas nila ang kanilang mahahabang espada mula sa bulwagan ng pagluluksa. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Walang pakialam na bumaba ng sasakyan si Harvey York at kinalagad ang ibang tao kasama niya. Kunin mo siya. Ang mga Indian ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagsulong na may hawak na mga espada. Papatayin nila ang sinumang maglakas loob na manggulo rito ng walang kaunting pag-aalinlangan.
Sampal. Sinampal ni Harvey ang bawat Indian na umatake sa kanya. Lumabas ka, Cody Garcia. Humihingi ako ng pahayag mula sa iyo. Harvey York. Kinikilala ng mga Indian ang mukha na iyon. Kumulo sila sa galit nang marinig nilang tinawag ni Harvey ang pangalan ni Cody Garcia. Lahat sila ay bumunot ng kanilang mga espada habang sila ay sumisigaw sa galit. Malamig na mga titig ang nakapalibot kay Harvey ng mga sandaling iyon. Harvey York. Natigilan si Frankie Garcia bago siya tumawa. May death wish ka ba o ano? Pinatay mo ang aking junior, at ngayon ay nagdudulot ka ng gulo sa kanyang bulwagan ng pagluluksa habang tinatawag ang pangalan ng aking amo. Sa tingin mo ba napaka-impressive mo? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagkontra sa amin? Hindi inaasahan ni Frankie na magpapakita si Harvey sa sarili niyang kagustuhan. Bago pa man kumilos ang Heavenly Temple at Barossa Business Council, ang lalaking iyon ay tumawid na sa linya. Galit na sumigaw ang 12-dosenang mga Indian habang sumusulong sila, itinaas ang kanilang mga espada na parang gusto nilang punitan si Harvey. Humakbang si Dahlia John nang may kumikinang na mga mata. How dare you, Harvey? Sinusubukan mo pa ring gumawa ng gulo dito pagkatapos mong patayin si Freddy Garcia. Sa tingin mo ba kaya mong kumilos ng ganito dahil lang sa suporta ng pamilya Torres? Sa tingin mo ba walang makakalaban sa iyo? May sasabihin ako sa iyo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Ako ang magbabayad. Para saan? Mukhang walang pakialam si Harvey. Hindi ako pumatay ng sinuman, ni hindi ako gumawa ng anumang uri. Bakit ako magbabayad kung iyon ang kaso? Kayong mga Indian at ang pamilya John, sa kabilang banda, ay kailangang magbigay sa akin ng isang patas na pahayag para sa paggawa ng mga maling akusasyon tungkol sa akin. Inihagis ni Harvey sa lupa ang kinakaladkad niya. Ito ang lalaking pumatay kay Freddy. Maaari mo siyang tanungin tungkol sa mga detalye. Nanginginig ang doktor na nakamaskara habang nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Ang mga Indian ay likas na sumulong upang tingnang mabuti. Natigilan sila nang makita ang mukha ng doktor. Harvey York. Isang hakbang pasulong din si Frankie. Agad namang nanliit ang mga mata niya nang makita ang mukha na iyon. Ang mga Indian ay napakahusay sa Art of the Skies, kaya alam niya na ang kaharap niya ay dapat ay nagpapanggap na si Harvey. Kung titingnang mabuti, ang hitsura at kilos ng doktor ay higit na katulad ng taong nasa surveillance footage na nakuha niya. Sa madaling salita, maaaring maling inakusahan si Harvey. Nawala ng kulay ang mukha ni Dahlia nang makita niya ang doktor. Ang kamay niyang may hawak ng baril ay hindi maiwasang manginig. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito ang pumatay na bumukod kay Harvey. Tahimik niyang sinumpa si Elliot John dahil sa pagiging inutil niya, ni hindi niya magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Ilang beses niyang gustong i-text ang telepono nito, ngunit hindi siya makagalaw sa ganoong tensyon na sitwasyon. Malamig ang ekspresyon ni Frankie habang nakatitig kay Harvey. Ano ang ibig sabihin nito? Matalino kang tao, dapat ay maisip mo ito. Casual na kinuha ni Harvey ang isang espada mula sa lupa at itinutok ito sa doktor. Ang taong ito ay kabilang sa pamilyang John. Nag-disguise siya bilang ako nang pumasok siya sa ospital at pinatay si Freddy. Kabanata 3400. Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Harvey York. Nasabi na sana nila ang totoo noon pero hindi nila inaasahan na may dadalhin si Harvey para tumstigo para sa kanya. Sa masusing pagsisiyasat, ang mga Indian na naruroon sa pangyayari sa araw na iyon ay masasabing mas kamukha ng doktor ang pumatay kaysa kay Harvey. Ang galit ng lahat ay napalitan ng malalim na tingin sa kanilang mga mukha. Naningkit ang mga mata ni Dahlia John bago siya humakbang. Huwag mo kaming sisihin, Harvey. Bulalas niya. Sino sa tingin mo ang pamilya John? Bakit ba kami gagawa ng ganyan? Huwag mong subukang siraan ang aming pangalan. Marahil ang taong ito ay isang pulubi lamang sa kalye na ginamit mo laban sa amin. Mag-ingat ka sa bibig mo, Harvey. Magbabayad ka para maglabas ng mga bagay na ganyan. Mukha namang confident si Dahlia.
Desperado niyang sinubukang gambolain si Frankie Garcia at ang iba pa na huwag pansinin ang mga salita ni Harvey. Saglit na pinaikit ni Frankie ang kanyang mga mata bago ibinalik ang tingin kay Harvey. Sinabi mo na ang taong ito ay nagpanggap sa iyo at pinatay ang aking junior. Kung talagang nangyari iyon, ipakita mo sa akin ang ilang ebidensya. Ang Heavenly Temple at Borota Business Council ay hindi madaling malinlang. Kung gusto mong patunayan ang iyong kawalang kasalanan, mas mabuting ipakita mo sa amin ang isang bagay na maaari naming paniniwalaan. Hindi ka namin bibitawan kung hindi mo gagawin. Pinalibutan ng 12 ng mga Indian si Harvey. Dinala ko ang salarin dito, hindi dahil natatakot ako sa inyo. Dinala ko siya dito dahil ayokong sisihin ako sa mga ganitong bagay. Bukod dito, ang bastard na iyon, si Freddy Garcia, ay hindi karapat-dapat na patayin. Kinalikot ni Harvey ang espada sa kanyang kamay at sinabing, "Kaya nga mas mabuting bumaba ka sa iyong mataas na kabayo. Ikaw ay isang sikat na talento mula sa India. I bet may utak ka para alamin yan. Hindi mahirap para sa iyo na sabihin kung nagsisinungaling ako. Hanapin mo lang ang security guard mula noong gabing iyon, at matutukoy mo ang pumatay. At saka, hindi ba kayo sanay sa hipnotismo? Gawin mo lang sa taong ito. Sasabihin niya sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Of course, you better do it in front of me. Tutulungan kita kung kailangan mo ako." Pinitik ni Harvey ang mga daliri niya noon. Nanginginig ang doktor matapos marinig ang snap. Nagsuot siya ng matamlay na hitsura habang sinasabi niya, Hindi, huwag mo akong patulan. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ang pangalan ko ay 39. Pinalaki ako ng mga John bilang kanilang nakasangla. Ako ay mataas sa Art of the Skies. Noong gabing iyon, nag-utos si Young Master John na patayin si Freddy sa ospital. At kapag natapos na ang lahat, makakapagtago na ako sa Amerika. Mayroon siyang isang villa at $1,000,000 na naghihintay para sa akin doon. Mabubuhay ako sa natitirang bahagi ng aking buhay bilang isang mayaman. Totoo lahat yan. Tingnan nyo na lang ang mga asset ko. Natural, takot na takot si 39. Wala siyang balak magtago ng kahit ano sa oras na ito.